Minamadali na ang pagbuo ng tent city sa Northern Cebu na magiging pansamantalang hapon tirahan ng mga pamilyang nilindol. At mula sa Daan Bantayan, Cebu, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Ivan, alinsunod nga sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos ay tinatayo na ngayon ang mga tent cities sa mga lugar dito sa Northern Cebu na matinding naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol. Sa bakanting lote sa barangay Cogon sa Bugos City, itinatayo ang mga tent na pansamantalang tutuluyan ng mga nawalan ng tirahan dahil sa magnitude 6.9 na lindol. Karamihan kasi takot pa bumalik sa kani-kanilang bahay. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng pagtatayo ng tent city lalo't hindi agad mere-relocate ang mga nawalan ng tirahan. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco at Philippine Red Cross Chairman dating Senador Richard Gordon ang tent city. 2,500 tents ang ilalagay rito. Kumpleto raw ito sa water station, sanitation facilities at ibang amenities. Mula Bugo, dumiretso ang mga opisyal sa bayan ng Medellin kung saan may itatayo ring tent city. Patuloy naman ang pagdating ng tulong sa mga nilindol sa Northern Cebu. Bumigat ang trapiko sa mga kalsada papunta roon. Karamihan ay mga bumibiyahe para sa relief mission at distribution. Kawawa naman kasi, di ba, yung mga kababayan natin that are currently nasa roads or nakakalat, di ba, kawawa sila from the elements. So the LGU will be handling that. It's a complete city practically. You have a medical, although the mayor already has not too far away from here, a health center. First, we will start with those families na permanently yung bahay nila na damage talaga. And then second po, we will also try to, may report kasi second na yung sa Philvox, there was a new fault line. So we will try to convince or maybe force evacuate those residing along the fault line. Ivan, dahil nga sa lumalalang sitwasyon sa traffic, nananawagan ngayon ang Cebu Provincial Government sa mga magdodonate para sa mga biktima ng lindol. Kaya maaari, i-course through sa provincial government o sa iba't ibang organisasyon ang kanilang mga donasyon imbes na personal silang pumunta dito sa Northern Cebu para hindi na dumagdag pa sa mabigat na daloy ng trapiko. Ivan? Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV.